Daily Devotion, Day 10. Hintayin natin yung sound natin. Alright. Good morning! Ayan, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Today is our daily devotion, day 10. Naku, praise the Lord! Hallelujah! Sustain natin yung 10 days, no? And still counting and praying na Lord mapagpatuloy natin ang pagdi-devotion na ito araw-araw. Kaya naman po samahan po ninyo kami sa bawat araw at umaga na darating sa ating buhay. Yan. Kasi ito po ay magpapatuloy, kaya samahan niyo po ako. Salamat po talaga sa Diyos kasi every morning talaga sinusurprise niya tayo ng kanyang magandang mensahe para gabayan po tayo sa buong maghapon. Ayan. So, i-double check lang natin yung ating sound para sigurado. Ayan. Para sure na meron tayong sound. Natin yung ating sound. Ayan. So, sound check. Talagang may sound. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong nagdaang araw at kumusta ang tulog? Sana po ay naging maganda ang tulog ninyo. Naging masaya at payapa na tulog na talaga ng pagtulog mo kinabukasan na yung gising, yung wala talagang ibang iniisip, no? Sana ay nakakatulong ang ating devotion. Kumusta naman inyong maghapon? Kumusta ang inyong trabaho? Kumusta ang pamilya? Hangad po natin na tayo ay palaging pinapatnubayan ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin. So ngayong araw po na ito ay salamat sa Diyos dahil ginising niya tayo, kaya binigyan niya tayo ng isang magandang mensahe at ito po ay kukunin natin sa 1 Samuel 2 verse 2, NIV. Sabi niya po ay, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Sabi po sa Tagalog, si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Wow. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa isa na namang magandang araw, Panginoon, sa isang magandang umaga. Thank you, Lord Jesus, for always protecting us. Salamat at ginising mo kaming muli ngayong araw na ito. Salamat sa magandang mensaheng ihahatid mo ngayong araw, Lord. Samahan mo po kami. Nawa po ay nasa kalagitnaan ka namin sa mga oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magsalita, ikaw ang mangusap, ikaw ang makita, ikaw ang maramdaman ng lahat ng taong makakapakinig ngayon, Panginoon. Samahan mo ako, O Diyos, samahan mo kaming lahat hanggang sa matapos po itong aming pag-uusapan. Maraming salamat, Lord, sapagkat araw-araw kami ginigising at binibigyan mo kami ng magandang mensahe para po maging gabay namin sa buong maghapon. Thank you, Father God, for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your favor. Thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. So magandang umaga pong muli. Ang atin pong verse 4 today ay kinuha natin sa 1 Samuel 2 verse 2. So ulitin po natin, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Wow, grabe no? Sa Tagalog po, si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Talaga naman pong araw-araw tayo ay nasusurprise. Ako po talaga yun ang term ko nasusurprise ako
Kaya nga every morning, I'm so excited to wake up na, Lord, meron ka na namang magandang mensahe ibibigay sa amin ngayong umaga. At excited akong marinig ito. At excited akong malaman ito. Kasi ito yung magiging gabay natin sa buong maghapon ng buhay natin, di ba? Kailangan natin to. Kasi sigurado ako wala namang perpektong umaga at walang perpektong buhay. At palagi tayong dumadaan sa mga pagsubok at sa mga struggles na minsan parang ayaw mong gumising, di ba? Parang ayaw ko nang may bukas kasi ganun na naman pareho lang. At wala pa rin solusyon yung problemang meron ako. Kaya napaka-importante pong sinisimulan natin ang ating araw ng kasama natin ang Diyos. Nang sa ganun ay, kumbaga, hindi naman pagising mo wala na yung problema di ba? Andyan pa rin siya, pero ang pinaka-importante doon, parang andyan pa din yung problema pero dadaanan mo lang yan kasi magiging magaan sa iyo yan dahil alam mo na kasama mo ang Diyos sa araw na ito. Diba? Kasi muna na muna natin isipin yung bukas ngayon na muna. Kaya nga po tayo binibigyan ng Diyos ng mensahe sa bawat araw kasi yun yung dapat natin pagtagumpayan yung ngayon. Okay? So, isa-isa lang. Live one day at a time, sabi nga. Okay. So, ito pong ating pag-uusapan sa 1 Samuel ito po ay kwento ni Hannah. Si Hannah po ay ang nanay ni Samuel, desperately wanted a child. Sa totoo lang, bago pa lumabas si Samuel, siya po ay talagang gusto niyang magkaanak. Pero hindi po siya binibigyan ng anak. Taon na, year after year, daming taong minamak siya. Yung bang, anong tawag doon sa Tagalog yung mak? Yung, sorry sa word pero parang inaalipusta. Ang pangit ng word ko. Yung kinukutya. Yan. So, mas maganda yung word na yun. Kinukutya, inaapi, yung pinagsasabihan hindi maganda. Tapos, siya po yung taong parang dumadaan sa sobrang hirap, sa sakit ng naririnig niya sa ibang tao dahil hindi siya nagkakaanak. At, nagkakaroon na siya ng parang heartbroken na siya dahil sa infertility niya. So, pinanghinaan na siya ng loob. Parang sabi niya siguro sa akin, ba't sinasabi mo to Ate Mabel or Ate Mabs? Hindi naman, hindi ito ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero sigurado ako, meron kang mga bagay na gustong-gusto mong makuha. Pero hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Hindi mo pa nakukuha. Hindi pa nangyayari sa buhay mo. Maaring yung career mo, yung panalangin mo na sana makuha ko tong promotion na to, Lord, na lahat gagawin ko, makuha ko lang to. Hindi pa rin nangyayari ngayon. At maaring hindi ka pa din nakakahanap na magiging makakasama mo sa buhay. Yung matagal mo na pinapanalangin sa Diyos na sana, Lord, bigyan mo na ako ng makakatuwang ko sa buhay. Gusto ko nang mag-asawa. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin ito nakukuha. Na parang, Lord, lumilipas ng maraming taon, hindi ko pa din ito nakukuha. Wala pa rin akong nakikitang taong karapat-dapat sa akin na ibinigay mo. So maaring, gusto mo nang magkaroon ng magandang pangangatawan, gusto mo na mawala na yung karamdamang meron ka, yung maging malusog ka at malakas, at itong karamdaman na to, Lord, parang napakatagal naman na nito. Ang sabi mo, pagagalingin mo ko, di ba minsan may mga ganun tayong pagkakataon na uubusan na tayo ng hindi naman pananampalataya kung hindi ng pasensya na hanggang ngayon di pa sinasagot ng Diyos yung mga panalangin ko. Naiinip na tayo, di ba? Yung iba naman, maaaring ipinapanalangin, Lord, gusto kong mabuo yung pamilya ko. Kasi matagal nang kaming nagkakahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak dahil sa pride at dahil sa mga pinagdaanang hindi ko naman saan na gustong mangyari, pero nangyari. Lord, ang tagal na naming hiwalay ng asawa ko. Gusto ko sana magkabalikan kami. Gusto ko sana maayos yung relationship ko with my children, with my wife, with my husband. Kaya lang, Lord, paano ba? Ang tagal na.
Tulungan mo ako, di ba? Ganun tayo, yung gustong-gusto natin, marami tayong gustong-gustong bagay, maaaring isa kayo tulad ni Hana, na gusto mo nang magkaanak, pero hanggang ngayon hindi pa ibinibigay ng Diyos. Pero naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon? May right timing yan sa Panginoon. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at kumapit ka sa Diyos na siyang magbibigay ng kasagutan ng lahat ng yan. Kaya lang, kailangan natin kilalanin kung sino ang Diyos natin para mas lalong tumibay yung pananampalataya natin at kumapit at magtiwala. Sa totoo lang, eventually, after years of waiting, si Hana, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Siya ay nagkaanak. At dahil doon, talagang punong-puno siya ng pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Kaya nasabi niyang, no one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Alam mo yung pag nasagot na tayo ng panalangin natin, talagang parang, thank you Lord, nasagot na ang lahat ng panalangin ko. Pero dapat, bago nasagot yun, huwag kang bibitaw. Kasi maraming tao na, pag nandoon sa sitwasyon na nananalangin, tapos hinihintay niya yung kasagutan, minsan naiinip tayo. Huwag tayong mainip, kasi tapat ang Diyos. Talagang darating at darating ang kasagutan. Ano man ang sagot na yan, pagkatiwalaan mo at paniwalaan mo at panampalatayahan mo na may sagot ang Diyos. At dapat bukas ang isip at puso mo sa magiging sagot niya. Pero alam ng Diyos na naman ang puso mo at nakaplano ng buhay mo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Kanya. Sabi nga dito, despite the excruciating years of longing and disappointment ni Hana, alam niya na walang makakapalit sa Panginoon sa buhay niya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalan ng tiwala sa Diyos at pananampalatayang sasagutin ng Diyos ang panalangin niya. Sabi nga sa Bible, bakit ba naman hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin ni Hana? Ang panalangin niya, Lord, ibigay mo tong anak na to sa akin at tunay namang iaalay ko sa iyo ang batang ito. Na talagang ito ay para sa iyo. Pag binigyan mo ko ng anak, ibibigay ko to sa iyo at magiging anak mo siya at maglilingkod sa iyo. So, ganun yung panalangin ng puso niya. Sana ganun din tayo, na pag nananalangin tayo, gandahan natin yung motive natin. At yung panalangin ng may pasasalamat kaagad, hindi pa man ito nangyayari. Alam mo na kaagad kung para kanino at para saan ito yung pinapanalangin natin. There's no one else who's able to create something from nothing. Diba? Walang makakagawa ng galing sa wala tas magkakaroon. Diba? Yan ang pagkaroon ng anak ni Hana after so many years. Hindi siya nagkaanak. Bigla nagkaanak siya. Yun ay himala galing sa Diyos. Diba? Kaya kung ikaw meron pinapanalangin ngayon na parang ang tagal-tagal na hindi pa nasasagot, relax ka lang. Sasagutin ng Diyos yan. Huwag kang bibitiw dun. Huwag mong hahayaan na mawala yung puso mo dun sa tiwala at pananampalataya mo na mangyayari yung ipinanalangin mo, na mangyayari yung talagang kasagutan doon sa mga ipinagdarasal mo, lalo na kung matagal na itong panahon. Lalo na kung tungkol yan sa restoration ng relationship. Naku, gustong-gusto ng Diyos yan. Gustong-gusto ng Diyos na buo ang pamilya, na maayos ang relasyon ng kanyang mga anak. Kaya lang may mga tamang panahon at tamang pagkakataon para dyan. Kasi marami pang itinuturo ang Diyos sa atin kung bakit tayo minsan hindi agad tinutugon yung ating mga panalangin. Minsan nagugol tayo, Lord, ang tagal-tagal naman. Pero, diba, hindi mo malalaman mo lang yan pag nangyari na yung kasagutan. May isip mo na, kaya pala ang tagal nung kasagutan nitong panalangin ko. Kasi marami akong pinagdaanan na nang dahil dito, natuto akong manampalataya. Natuto akong tumawag sa Diyos. Lalong kumapit sa Kanya at lalong maging matatag. Sana ganun tayo, no? Hindi yung parang dahil nainip ka, nagalit ka pa sa Diyos na, Lord, ang tagal naman. Na parang hindi ka na, nawala na yung tiwala mo. Sana hindi tayo ganun. Sana patuloy tayong kumapit at manampalataya na darating ang panahon sasagutin ng Diyos ng lahat ng mga panalangin mo. There's no one else who holds the power of life. Diba? So, yun yung panghawakan natin. Na walang ibang may hawak ng kapangyarihan ng buhay natin, kundi ang Diyos. Siya lang ang may alam kung ano ang ating
future. Di ba lagi natin sinasabi yan? Alam niya kung anong mangyayari sa buhay mo at alam niya kung kailan ang tamang timing para sagutin niya yung mga panalangin mo. There is no other rock on which to build our faith. Walang ibang, sabi nga pag sabing bato, kasi sabi dito sa verse natin, no, there is no rock like our God. Kita mo yung pinanghahawakan mo ng pananampalataya mo ay tulad ng bato, hindi natitinag. So isipin mo yung bato na huwag yung maliit yung bato na malalaki, di ba? Yung mga nasa bundok. Kaya nga pagka yun ay nagkaroon ng lindol, di ba? May gumugulong na malalaking bato na pagka nadaga ng kanon, talaga naman hindi ka bubuhayin kasi ganun siya kalaki, ganun siya katatag, ganun siya katibay na kahit masuhin mo yun ng mano-mano, hindi yun madudurog. So ganun si Lord sa buhay natin. He is our rock. Siya yung sandigan natin, siya yung magtatanggol. Sabi nga dito sa Tagalog, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Siya yung magtatanggol sa'yo. Kaya, kung ano man yung hinihintay mong sagot dun sa mga panalangin mo, panghawakan mo yun. Kasi yung Diyos na pinanalanginan mo ay Diyos na matatag, Diyos na tapat, di ba? Hindi po siya yung basta Diyos lang. Kaya nga kailangan, alam mo, napaka-importante na kilala natin ang Diyos na pinananalanginan natin. Kung kanino tayo nagdadasal. Kasi pag hindi mo kilala kung sino ang Diyos, talagang mabibitaw ka mawawalan ka ng tiwala at pag-asa. Masasagot pa ba yung mga panalangin ko? Kasi kapag alam mo kung sino yung Diyos na tinawag mo at hiningan mo ng tulong dito sa mga pinanalangin mo, hindi ka magdadalawang isip maghihintay ka. At patuloy kang mananampalataya at kakapit na mangyayari to. Alam mo yung faith na tinatawag, di ba? Lumalalim yan The more mo kilala ang Diyos, the more lumalalim yung pananampalataya mo. Kasi sasabihin ng iba, I have faith in God na mangyayari to. Kasi pwede naman sabihin lang yan Pero wala dito. Wala dito. Importante yung nasa puso natin. Yung pananampalatayang talagang kilala mo si Lord. Paano mo siya makikilala? By hearing the Word of God. Di ba yung patuloy na pakikinig, patuloy na pagbabasa ng Biblia, patuloy na pag-aaral tungkol sa kanyang salita. Kilalanin natin kung sino yung Diyos na dinadasalan natin, di ba? Kasi maraming Diyos Diyos-Diyosan. Sino ba talaga yung Diyos na dinasalan natin? Kasi importante yun Para hindi tayo mawala ng pag-asa at hindi tayo ma-disappoint, di ba? Kasi kapag kilala mong Diyos, ano man ang sagot, tatanggapin mo yun Kasi alam mo siyang nakakaalam ng lahat. Kasi hindi naman lahat po ng dasal natin, hindi naman lahat na ipinanalangin at hiningi natin sa Diyos, ay tunay namang may oo ang sagot. Diba? Tatlong sagot niyan Yes, no, or maybe not now. Diba? Parang hindi pa ngayon. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kung sino siya sa buhay mo, magtatakbo ka pag hindi nasagot ang iyong mga panalangin. Kasi hindi mo alam na hindi mo pinanghahawakan na ang Diyos ay siyang may alam ng buhay mo. May alam ng kinabukasan mo. So, ibig sabihin, kaya hindi maaari na baka hindi nasagot ng Diyos yung panalangin mo kasi baka hindi pa oras. Hindi pa ngayon. Maaaring sa 1 taon, maaaring after 5 years, hindi natin alam. Only God knows. At kung ikaw ay nasa Panginoon at nagtitiwala ka sa Kanya, tatanggapin mo yon. At okay lang Lord kahit hindi pa ngayon. Kasi naniniwala naman ako na lahat ng bagay ay may tamang panahon. God's timing, sabi nga, right timing ni Lord yan. Kaya huwag kang mawawala ng tiwala. Hindi ko mo ngayon mo pinagdasal, gusto mo bukas, gusto mo next week nandiyan na, ay hindi nangyari. Relax ka lang. Kasi may tamang panahon at tamang oras ang Diyos dyan. At bakit niyan pinapahintulot yung mga ganung bagay? Tanging ang Diyos lang din na magre-reveal yan sa'yo pagdating ng tamang panahon. Magugulat ka, oo nga no, ganun na lang ang masasabi mo, kaya pala hindi agad binigay ng Diyos yung sagot sa aking mga panalangin kasi meron siyang mas magandang plano para sa akin.
So, ganun ka mag-isip kapag nasa iyo ang Panginoon, kapag kilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kasi pag hindi mo siya kilala, ay magtatampo ka talaga. Baka magalit ka pa, bakit Lord, ba't di mo sinagot yung aking mga panalangin? Kaya napaka-importante po, kilalanin natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung gaano siya kabuhay at katotoo sa atin. Di ba? Hello, good morning Mama Bell. Good morning Elaine. Hello, timing, God perfect time. Yes. So kahit dumaan tayo sa pagsubok nito, katulad ng mga dinaanan natin na na-stroke tayo, lahat yan ay may dahilan kung bakit nangyari. Napakabuti ng Diyos. Sabi nga dito, there's no one else who sees the worst of us and loves us anyway. Diba? Walang ibang nakakakilala sa atin at walang nakakaalam ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin kundi ang Diyos. At kahit ano pa man yung masamang nangyari o pangit na nangyari sa buhay natin o nagkaroon pa man tayo ng mga kasalanan sa buhay natin na nagawa natin sa kapwa natin at hinihingi natin ito ng tawad sa Diyos kasi nga kaya natin siya nakilala kasi sinuko natin lahat sa Diyos. Alam mo kahit ano pa man yung pinagdaanan natin, sino pa man tayo, gaano pa man kapangit ang kwento ng buhay natin, ang pinakamaganda doon, mahal tayo ng Diyos at minahal niya tayo. Kahit ano pa yan, kahit sino ka pa, maging sino ka man, di ba? Mahal tayo ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. Isipin mo, no? Kung alam mo kung gaano kanya kamahal, ganun kalalim yung pagmamahal niya sa'yo, talaga naman parang yung secure ka, no? Nakita mo naman yung nagmamahal sa akin, yung Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang tinitingnan sa pagkakamali ko, na hindi niya binibilang yung mali ko. Hindi niya ako susumbatan pag may pagkakamali ako. Yun yung Diyos natin. Kailangan alam mo yun at kilala mo yun. Siya yung Diyos na huwag mong iisipin, anak pag ako nagkaroon ng pagkakamali, sigurado susumbatan ako ng Diyos. Naku, hindi. Sisisihin ako ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay mapangunawang Diyos. Ang Diyos natin ay hanggat maaari. Mamahalin ka pa rin niya, iibigin ka pa din niya, pauunawain ka niya, iintindihin ka niya. Ang importante lang sana, tayo bilang anak ng Diyos, alam mo rin kung paano bumalik sa Kanya. Dahil nga sa kilala mo siya, babalik at babalik ka, hihingi ka muli ng tawad sa tuwing magkakamali ka. Kasi hindi nga tayo perfecto eh. Nandito pa tayo sa lupa. Palagi ko sinasabi yan. Kaya naman sa tuwing magkakamali at magkakaroon tayo muli ng pagkukulang, lapit lang ulit tayo sa Diyos. At huwag tayong mahihiyang lumapit ulit. Kasi minsan, kaya may mga anak ng Diyos na hindi ganun kalubos na kilala ang Diyos. Pag nagkakaroon sila ng kasalanan, parang ayaw na nilang bumalik sa Diyos, ayaw na nilang magdasal ulit, ayaw na nilang tumawag ulit kasi nahihiya na sila. Na parang, naku, ano ba to? Kristiyano na ako, tapos nagawa ko pa to. Huwag mong isipin yan. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos natin ay handa kang patawarin, handa kang yakapin, handa kang ialis muli kung saan ka manalugmok. Di ba? Parang prodigal son yan, di ba? Ang Diyos ay handa kang patawarin kahit ano pa mang mangyari ulit. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Iintindihin ka niya at uunawain. Ang importante lang, aminin mo na muli ka nagkasala. Lumapit ka. Balik loob, di ba? Ganun lang. Ganun ang Diyos. At hindi ka niya talaga susumbatan, promise. Hello, Ma'am Beth. Good morning. Ang ating Diyos ay laging right, exact, at definite ang timing. God is good all the time. Amen! Naku, totoo naman po talaga yan. Minsan di mo talaga maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Di ba minsan, ang dami mong tanong. Kasi, Lord, bakit ito nangyari? Bakit ganun ba? Ang dami. Hindi naman po masamang magtanong ng bakit sa Diyos. Kasi sasagutin ka rin naman talaga ng Panginoon. Basta yung, kahit nga minsan nagagalit tayo, nakakapagsalita na tayo hindi maganda sa Diyos, dahil sa sama ng loob natin, dahil hindi niya tinutupad yung mga panalangin natin. Pero still, ang Diyos ay andyan para unawain ka. Naiintindihan kita, anak. Kaya mo nasasabi yan kasi, alam mo yung puno ka lang ng galit, puno ka lang ng sama ng loob. At uunawain pa rin ng Diyos yun. Lalo na kapag nakita ng Diyos ang puso mo, na sincere ka, na nagsisisi kang nagkamali ka. Kasi gano'n ang Diyos eh.
Alam mo, ang sarap ng feeling na ang Diyos kasama mo sa buhay mo. Ganong klase ng Diyos. Yung bang kasi sa ibang tao, pagka nagsabi ka ng pagkakamali, I mean, nagsorry ka na nga eh. Minsan, di ba, nagsorry ka na sa kapwa mo or sa asawa mo or sa pamilya mo or kahit sinong tao. Kapag tao ka nagsorry, minsan, sincere ka na nagsusorry, sasabihan ka pa, ikaw kasi. Eh kung hindi ka sana, di ba? Nandun pa rin yung pagsisisi. Yung pagtuturo na ikaw kasi. Pero ang Diyos hindi niya gagawin yan sa'yo. Ang Diyos, unawain ka. Kaya kapit lang. Tapat ang Diyos. Huwag kang bibitaw sa pananalangin mo. Kung may hiniling ka sa Diyos, sige lang. Panghawakan mo yan. Huwag kang bibitaw. Kasi tapat siya, susundin yan. Tutuparin niya yan, promise. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang araw. Magugulat ka. Wow! Thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang kasi hindi mo na ito in-expect nangyari pa. Di ba maraming ganung pagkakataon? Kasi ang hilig ni Lord sa surprises eh. Kaya nga every morning, sabi ko, Lord, surprise me with your word. I-surprise mo ako ng magandang message mo for today. Tunay naman, napakaganda ng mensahe ng Diyos ngayon sa 1 Samuel. Sinasabi niya na laliman natin yung pananampalataya natin sa Diyos na pinanghahawakan natin. Kasi kapag sinabi mo ang Diyos ang buhay mo, ang Diyos ang iyong gabay, ang Diyos ang iyong patnubay, kailangan malalim yung pananampalataya mo sa Kanya. Dapat kilalang kilala mo siya para mas lalong lumalim ang pananampalataya mo. Kasi ang hirap po panampalatayanan o paniwalaan ng isang taong di mo kilala. Hindi ba? Ang hirap magtiwala pag di mo kilala. Same thing with the Lord. Paano magtitiwalaan ng Diyos na hindi mo nga nakikita eh? Diba, asan ba si Lord? Diba, hindi katulad ng taong, ayan, hahawakan mo, nakikita mo, hindi mo nga pinagkakatiwalaan kahit kilala mo na eh. Di how much more yung Diyos na hindi mo nakikita. Kaya importante kilalanin mo siya by heart. Kilalanin mo siya, tanggapin mo siya bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas. Sa puso mo, sa isip mo, ganun mo siya kakilala, malalim. Kaya basahin natin ang kanyang salita through the Bible. Andito lahat yun. At patuloy tayong umattend sa mga Bible studies, sa mga worship service, para makakuha tayo ng magpapatibay sa pananampalataya natin sa Diyos. Kasi the more natin nakikilala ang Diyos, the more na lumalalim yung relasyon natin sa Kanya, the more na iniyayakap natin siya, at the more na pinanghahawakan natin yung mga pangako niya. At the more tayong titiwala, natutuparin niya yung mga pangako niya. Dahil alam natin tapat siya sa kanyang mga salita. Ang sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam na yung kakampi mo, kasama mo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi nga, there's no one else who has compassion for our deepest longings. Walang iba maliban sa Diyos ang may compassion. Ano ba yung compassion? Yung pakikiramay, pagkahabag, awa sa atin. Walang ibang makagagawa niyan kundi ang Diyos. Lalo na kapag dumarating ka sa mga pagkakataong down na down ka, alam mo yung pakikiramay ng Diyos nandyan yan. Minsan di mo nararamdaman, nakala mo wala siya, pero hindi mo alam nandyan siya. Lahat yun ramdam ng Diyos. Lahat yun, feel na na, anak, alam ko kung ano yung nararamdaman mo. Anak, alam ko, takot ka. Anak, alam ko, galit ka. Anak, alam ko, hirap ka na. Ang sarap ng gano'n, no? Ang sarap ng gano'n na merong Diyos. Na parang iniwan ka na ng lahat, pero may Diyos na hindi ka iiwan. Na kahit kailan di ka mag-iisa. Diba? Ang sarap ng feeling na sa bawat sandali ng buhay mo, sa hirap at ginhawa, andyan siya para alalayan ka, damayan ka. Kaya huwag kang malulungkot na feeling mo, iniwan ka na ng lahat ng tao, parang, Lord, wala nang kakampi. Parang, ako na lang, lahat na lang kaaway ko, lahat na lang galit sa akin, lahat na lang, wala akong ginawang tama para sa kanila, pero tandaan mo, hindi binibilang ng Diyos yan. Merong Diyos na palaging dadamay sa'yo. Nakakampi mo sa lahat ng laban ng buhay mo. Ano mang hirap yan.
Pag nag-iisa ka na lang, na feeling mo, nandiyan ka sa kwarto mo at ikaw lang mag-isa, na tingin mo lahat ng tao, kaaway mo lahat ng tao, hindi mo kakampi, huwag mong paniwalaan yan. Ang nagsasabi niyan sa iyo ay si Satanas na walang magawang tama. Tandaan mo, kailanman hindi ka iiwanan ng Diyos. Kakampi mo ang Diyos, tumawag ka lang, magdasal ka, kahit parang napakahirap magdasal kasi nga, Lord, down ako galit ako Huwag kang panghihinaan ng loob. Magdasal ka. Magdasal ka pa rin, tumawag ka. Kahit salitang Jesus, 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 Jesus lang ang sabihin mo, paulit-ulit. Para maramdaman mo, nandyan ang Diyos sa tabi mo. Nandyan ang Diyos sa buhay mo. Nandyan ang Diyos. Hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan kailanman. Ang bait ng Diyos, no? Sarap ng merong Diyos sa buhay. Sabi dito, there's no one else who can be trusted with the most tender part of our dreams. Wala kang ibang pagkakatiwalaan ng lahat ng pangarap mo sa buhay mo at gusto mong mangyari sa buhay mo kundi ang Diyos. Ibigay mo lahat sa Kanya yan. Nagtiwala nga tayo sa tao Nagtiwala nga tayo sa maraming pagkakataon dito sa lupa. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng yan? Ano man ang naisin mo, ipagkatiwala mo lang sa Diyos na siyang nakakaalam ng kinabukasan natin. Diba? Napakabuti ng Diyos para hindi mo yan ipagkatiwala. Hindi mo ba yan ipagkakatiwala sa, sabi ko nga, pag ikaw bumabiyahe, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng bus, nagtiwala ka sa driver, nadadalhin ka niyan sa destinasyon na pupuntahan mo. Yung pa bang si Lord ang hindi mo pagkatiwalaan sa buhay mo? Na kahit anong mangyari kasama mo. Diba? Buong buhay mo na ipagkatiwala mo. Huwag lang yung basta pangarap mo. Ikaw mismo. Lahat ng plano mo, lahat ng gusto mong gawin, lahat ng mga ninanais mo sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Bakit hindi mo ipagkakatiwala? Siya nga nakakaalam ng kinabukasan. Diba? Siya nga yung nakakaalam ng ano ka sa future at hanggang kailan ka lang sa mundo. Ano magiging future mo. So, bakit hindi mo ipagkakatiwala sa Kanya yung buhay mo? Diba? Let God take control of everything. Hayaan mo siya mag-control ng buhay mo. Hayaan mo yung plano niyang mangyari sa buhay mo. Minsan, hindi sasabihin mo, hindi madali Ate Mavs kasi may sarili rin akong gusto. Yes, alam ng Diyos yan. God knows ano yung gusto mo. Kaya nga idasal mo sa Kanya Lord, hindi mo kasi alam Baka yung gusto mo, yun din ang gusto ng Diyos. Hindi ba? Kasi pag yun gusto mo, at sinabi mong, Lord, your will be done, ito lang. Basta gusto ko lang sabihin sa iyo, Lord, that this is what I want. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ngayon, kung ito yung kalooban mo, thank you, Lord. So be it. Kailan sana tayo magdasal? Okay lang naman sabihin mo yung gusto mo Kasi ang Diyos, very open. Open arms, tatanggapin niya lahat yan. All we need to do is to trust Him. Magtiwala lang tayo. Marami na tayong pinagkatiwala ang tao, bagay, lahat-lahat. This time, pagkatiwalaan natin ng Diyos. Na siyang may alam ng buhay natin. Na siyang may hawak ng buhay natin. There is no one else who's there to guide, teach, and comfort when it feels like everyone else has left. Yun yung sinasabi ko kanina. Walang ibang mag-guide sa'yo. So, halimbawa, dumating ka sa puntong nag-iisa ka na lang at feeling mo, nasa kwarto ka, madilim, at ikaw umiiyak, at feeling mo wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa. Dahil iniwan ka na ng lahat, iniwan ka ng pamilya mo, tinakwil ka ng magulang mo, lahat na lang negative. Tandaan mo, walang ibang magtuturo ng tama sa iyo at maggagabay ng tama, kundi ang Diyos. At walang ibang magko-comfort sa iyo, kundi ang Diyos. Kasi Diyos lang ang magtuturo at magbibigay ng tamang wisdom sa iyo kung anong tama mong gawin at dapat mong gawin para hindi ka lalong maligaw. Huwag mong i-entertain ang kaaway. Kasi wala siyang ibang gagawin kung di i-destroy ka. Sirain ka lalo. Kaya maraming tao, mas pinipili ang bawiin ng buhay. Alam mo yun, mas pinipili nilang kitilin ang buhay nila sa sarili nila. Nang dahil lamang sa sulsul ng kaaway. Ang Diyos ayaw niya niyan. Sabi ng Panginoon, di ba? Dumating siya para bigyan tayo ng buhay na may kasaganaan, buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos, makabangon ka. Ang gusto ng Diyos, makabalik ka. Ang gusto ng Diyos,
makapagsimula kang muli. Nakapiling siya. Marami pang magandang naghihintay sa iyo sa kinabukasan mo. Lalo na kapag sinama mo si Lord sa lahat ng lakarin mo sa buhay. Magugulat ka, nag-iiba ang lakad mo. Nag-iiba ang direksyon. Gumaganda, ang sumasaya. Lumiliwanag yung dating madilim na daan. Di ba? Ang sarap ng buhay na gano'n. Thank you, Lord. Buhay ka sa buhay namin. Amen, sabi ni Ma'am Melinda, and amen, sabi ni Jonah. Jonah, kumusta ka? Salamat po sa panonood ninyo. At meron pa, sabi dito, there's no one else who has the power to save. Yun ang pinaka-importante doon at pinaka-maganda. Walang ibang makapagliligtas sa iyo, sa akin, sa ating lahat sa buhay na to. Tanging ang Diyos ang makapagliligtas sa atin, makakaahon sa atin sa lugmok na buhay at sa mga kasalanan natin. Siya lang ang Diyos na mag-aalis sa atin sa magulong buhay. Siya lang ang magliligtas sa atin para alisin tayo, buuin yung wasak na buhay, yung magulong buhay, ayusin. Siya lang makagagawa niyan. Siya lang ang makagagawa na magkaroon tayo ng payapang isip, payapang puso, masayang buhay, masayang pamilya, kontentong buhay, payapang pagtulog. Alam mo yun, tanging Diyos lang makabibigay niyan. Kaya naman po, magpakumbaba. Let's humble down and seek God. Diba? Tumawag tayo sa Panginoon at ihingi na natin ng tawad kung merong kabigatan, kung bakit parang, Lord, bakit ganito buhay ko? Ang daming tao, lahat sila, ba't masasaya naman? Pero ako, meron akong okay naman ang buhay ko, Lord, pero bakit may kulang? Bakit nakakaramdam ako ng emptiness? Yung parang sa kabila ng dami ng magagandang nangyayari na parang successful naman ako. Pero bakit merong bigat? Bakit merong may kulang dito sa puso ko? Hindi pa rin ako masaya. Maaaring ikaw naman yung taong parang hindi na ako naubusan ng problema, Lord. Ang bigat. Hindi kaya dahil sa mga kasalanan kung bakit punong-puno pa rin tayo ng kabigatan at emptiness sa puso natin. Baka ito yung nagiging harang kung bakit hindi tayo makalapit directly sa Diyos at makuha natin yung nais natin sa Panginoon na kapayapaang matagal na natin hinahanap at yung saya na gusto nating matanggap sa puso natin. Pwede nating ihingi ng tawad sa Diyos ang lahat ng mga kasalanan na yan. Sabi ko nga kanina, hindi madamot ang Diyos. Ang Diyos ay handang magpatawad kahit ano pa yan. Kahit anong klase ng kasalanan pa yan. Kahit yan ang pinakamabigat na kasalanang naisip mo, na nagawa mo, kaya ka pa rin patawarin ng Diyos. Kasi siya lang ang Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Naiahon tayo dyan. Kasi sino ang taong gusto na nandun palagi nakalugmok sa kalungkutan, sa kahirapan, sa pighati, sa galit, sama ng loob, hinanakit. Ang hirap mabuhay ng ganon, na wala namang ginagawa yung kapwa mo sa'yo pero lagi kang galit. Kasi nga, punong-puno ka na. Isuko na natin lahat sa Diyos. Surrender na natin lahat sa Kanya. And let God give you the power of the gift of the Holy Spirit, love, joy, peace, gentleness, kindness, loving kindness, self-control. Yung mga yun, si Lord lang makapagbigay nun. Yung gift na yun, walang ibang makakapagbigay nun. Kaya naman po, kung ikaw ngayon ay mayroong pang kabigatan sa puso mo at dumadaan ka pa rin dyan, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran. At naniniwala ako na ang Diyos ay mahal na mahal ka. Tatanggapin ka. Ang importante lang, aminin natin na tayo nagkasala. Na tayo ay walang magagawa kung tayo ay wala sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tunay na tagapagligtas. Mahal na mahal niya tayo, hinihintay lang niya tayo. Matagal na siyang kumakatok sa puso mo. Hinihintay lang niya na pagbuksan mo siya. At handang-handa ka niyang patawarin. Hindi niya titingnan at bibilangin ano man ang nagawa mo. Dahil mahal ka niya. Sabi nga, because God is holy, He is always good. Most of all, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbabago ang Diyos.
noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya pa rin ang Diyos. Siya ang Alpha at ang Omega. He is our Savior. He is our God. He is our Creator. He is our Redeemer. All we need to do is surrender everything to Him. Yun lang. Hinihintay niya lang tayo. Kaya naman manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sabayan po ninyo ako sa panalangin ito kung kayo po ay nais ninyong isuko ang inyong sarili sa Panginoon. Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyo. Ako po isang makasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na ako po ay nagkasala. Patawarin mo ako, O Diyos. Tulungan mo po ako na makalaya na sa galit, sama ng loob at hinanakit na meron sa puso ko. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sinasadya man o hindi, Panginoon, patawarin mo po ako. At nawa, O Diyos, papasukin mo ako sa iyong kaharian. Isulat mo ang aking pangalan sa iyong palad, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at tunay kong tagapagligtas. Ikaw na pong maghari sa buhay ko. Ikaw na po ang magkontrol ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo. Maraming salamat po, O Diyos. Hinihiling ko po ito sa matamis mong pangalan. In Jesus' name. Amen. Ngayon naman po, ipapanalangin ko po ang lahat. Panginoong Yesus, maraming salamat sa muling pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon at ng magandang mensaheng tinanggap namin ngayong araw na ito. Salamat, Lord, kasi unti-unti nakikilala namin kung sino ang aming tunay na Diyos. Kung sino ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan sa lakarin ng buhay namin. Samahan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon. Ikaw po ang siyang makita ng lahat ng taong makakahalubilo namin, Panginoon, at ikaw po maging bukang bibig namin. Nang sa ganun, O Diyos, hindi lang kami ang ligtas, kundi makaakay din kami ng mga tao na makakalapit sa iyo at makikilala ka bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging daan, upang makakilala sila sa iyo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero kapag kasama ka namin, O Diyos, kami po ay nakakakilos ng malaya, na may buong pag-ibig at pagmamahal upang ipadama sa iba. Kaya naman, Lord, samahan mo kami sa bawat oras. Moment by moment, Lord, be with us. Samahan mo kami, protektahan mo kami, ingatan mo kami. Ganon din, O Diyos, ang lahat ng nanonood dito, Panginoon, at makakapanood ay ingatan mo, samahan mo. Kung sila man, Panginoon, ay natatakot sa mga sandaling ito, tulungan mo sila, O Diyos, at samahan mo, Panginoon, comfort them, Father God. And let them know kung sino ka sa buhay nila at anong kapangyarihang kaya mong gawin. Maaari, Panginoon, may nanonood dito na may sakit. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang Diyos at dakilang manggagamot na ang lahat ng bagay kaya mong gawin. Kaya mong maghimala sa buhay nila, Panginoon. Maaaring may tao ngayon, Lord Jesus, na nahihirapan na sapagkat gusto niya magkaroon na ma-restore ang kanilang family, Lord. Magkaroon ng maayos na pamilya at maayos na relasyon sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang nagbubuo ng mga pamilya hindi nagkakasundo. Mamagitan ka, O Diyos, sa kanila, Panginoon. Sa mga taong nangangailangan ng pinansyal, Panginoon, tulungan mo po sila. Please provide, Lord Jesus. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso, Panginoon. Alam mo kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makakatulong sa lahat ng aming mga panalangin, O Diyos, at nawa ay patuloy kami na kumapit at manampalataya na mayroong Diyos na buhay na palaging handang tumulong at magmahal sa amin. Thank you, Lord God, for protecting us. Thank you, Lord God, for guiding us. Thank you, Lord God, for loving us unconditionally. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your favor, for your grace, Lord God. And gusto lang namin ibalik ang lahat ng papuri. Pasalamat sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Woo! Amen, amen, amen. Thank you, Kuya Alan. Salamat. Ayan po, natapos na muli ang ating isang araw, ang ating devotion for the day. Thank you, Lord, talaga. At talaga naman, patuloy mo kong binibigyan ng kalakasan. Salamat po, Lord, sa kagalingan kasi nasusustain natin ang araw-araw na devotion na ito.
10 days natin, 10th day natin today. Kaya tomorrow, samahan niyo pong muli ako para po sa ating pong daily devotion. At syempre bukas na po yung GLYM Hour, A Message of Love. May special guest po tayo. Kaya wag po kayong absent. 7 p.m. po yan, bukas ng gabi. Guest po natin yung magtuturo sa atin na kung paano niyang ginagawa ang paglilingkod o sa Diyos sa pamagitan ng pagpapap at puppetry ba yun? Ayan, ako talagang, hindi ko mabanggit yung word na nabubulol ako. Kaya naman po, samahan nyo kami. Sa Sabado rin po, meron naman tayong konting celebration ng atin pong 3rd year anniversary ng God Loves You movement. Ayan, ako, salamat po muli sa inyong panonood. Maraming salamat at naway na bless po kayo. At kung kayo po ay hinipo ng Diyos, sa araw na ito, pakishare naman po ang live natin. Nang sa ganun po ay marami rin ang makapanood nito. Malaking bagay po para po sa amin na isinishare ninyo ito. Kasi marami po ang nangangailangan ng kapayapaan sa puso. Kaya sa pamamagitan man lamang ng pag-share nito, ay makabahagi tayo sa iba. At syempre po, sana po makibahagi din kayo sa atin pong gift giving this coming December para po sa mga bata, nabibigyan natin ng regalo. Yan po ay puso na ng God Loves You movement every year na every December nakakapagpamigay tayo ng munting regalo para sa mga bata para mapasaya po natin sila. Kung nais po ninyong makibahagi, pwede kayong mag-send ng stars or cash or in-kind po. Pwede kayong mag-message lamang po kayo dyan po sa ating Facebook page na God Loves You Movement. I-follow nyo na rin po itong page na ito nang sa ganun ay ma-notify po namin kayo ng Facebook every time na meron tayong mga activities or para po sa daily devotion din natin. So malaking bagay po ang anumang maipapaabot ninyo para po sa activities na gaganapin natin sa December. Siyempre po, kung mas marami po ang makikibahagi, mas marami po tayong mabibigyan or marami po tayong mapapasaya. Baka hindi lang bata, kundi pamilya. Kasi isa rin po sa matagal ko na pangarap at plano rin ng Diyos na makapamigay tayo ng Bible. Kaya nananawagan ako, baka meron po kayong alam na kung saan pwede tayo mabigyan ng Bible na ipamimigay natin. Sa bawat ang gusto po natin at nais na ipagawa ng Diyos sa atin ay makabahagi tayo ng isang Biblia na parang magkaroon ng isang Biblia sa bawat tahanan. So, yun po ang panalangin natin. At nawa ay makabahagi po kayo. So, maraming salamat po muli. See you again tomorrow. Same time, 6:30 a.m. po tayo. Araw-araw po ito. Wala pong bitawan ha. Samahan mo po ninyo ako dito at isama nyo rin ako sa panalangin ninyo para po ako'y magpatuloy na magkaroon ng kalakasan at magawa po natin magampanan ang ipinapagawa ng Diyos na ito sa atin. So maraming salamat po at patnubayan kayo ng Diyos sa buong maghapon ng inyong buhay at isama niyo si Lord ha para maramdaman po yan ng mga taong mga kahalubili ninyo. Maraming salamat and God bless everyone. Lagi mong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Bye-bye. God bless everyone.